Pero since bata ka, wala kang masyadong pera, hindi ka maka-afford ng mga modifications. Nung nasa Japan kami sa Don Quixote, nakita ko. Kaya bit. So, mura siya as in, I think 1,000 yen. Yan. How much is 1,000 yen? Mga 500 pesos yata. Oh, Mahirap nito, si Grimlock, yung yes. leader nila, Yeah. mahal siya. Yun ang Gusto pinaka-ani. 86 version si Swoop tsaka si Snarl. Yeah. Yung dalawang kulang ko. Ito Yeah. si Sludge tsaka si Slug. Yes. Madali nang kuhain yun. Si Grimlock ang mahal. Siya yung pinaka pinaka-head. Yes. Pinaka mas bad boy tignan ng Well, siya yung Autobots. leader. So, yung mga premium, yung medyo, yun ang mahal. So, I think nagre-range siya from about 90, 100, yung pinakamura to, pesos. I think mga 200, 300 per pack. Yeah. Meron pang mga nirelease before na bibili ka ng isang pack pero isang card lang yung laman. Yung laman. Yes. Special ba yun pag ganun? Oo, pagka ganon. Wow. Grabe yun. Ang price pa niya, I think, is mga 250 or 300 yung isang pack. Baka kasi isipin ng lahat, yung 250 pesos na yun, mahal pa yung time na yun. Oh, of course, yes. Kasi ngayon, madali mo na yung 250, para magkano lang yun. Oo. Hello guys, welcome sa Buhay Ireland. Maraming salamat sa inyo lahat sa another pakikinig at makikita nyo yung video na to. Guys, nandito tayo sa isang magandang bahay dito sa Balbrigan with our friend, Liam. Hello Liam. Hello po Yeah. sa mga viewers ng Buhay Ireland. Yun guys, si Liam, isa nating matagal na kaibigan si Liam. And then naimbita niya tayo dito sa bahay nila, actually bago tong bahay na to. And we have lots of common kami ni Liam from that. Sa mga hindi nakakakilala sa amin, kami yung mga nagtayo tayo ng box break, which is NBA cards, di ba? So dito kami nag-start sa box break, doon kami nagkakilala. And then there's a lot of things na naging naging hobby to guys, hobby. So kung kayo disclaimer lang, kung ayaw nyo gumastos, okay manood dito. Kasi baka malason namin kayo ngayon. Pero ito isa lang, kwentuhan lang namin ni Liam about yung mga yung mga knowledge niya, yung mga bagay na ginawa niya before niya nagawa tong mga collection. Okay, marami siyang collection guys. He's been how long you been doing this collection, bro? Nag-start back ako. Siguro mga 6-7 years ago. Pero paunti-unti lang siya hanggang sa dumami yung gusto ko i-collect. Nagsimula ako sa Gundam, Magic Cards. Kumbaga kung ano yung mga meron ako in the past. Parang mas gusto ko lang siyang makuha ulit. Pero yun, nag-branch out siya na parang hindi lang pala ito. Hindi lang pala yan. So, dumami siya. Yun. So pero sa Pinas pa lang nagko-collect ka na? Oh yes. Bata pa lang ako. I think na-hook ako sa collection 94, 95, 96 ganun. Doon nag-start siya sa NBA cards. Sa NBA cards talaga. So, siguro bata pa lang ako noon. May mga kapitbahay ka nahilig sa NBA cards, tapos yun, na-hook ka. Wala kang masyadong pera, so kung ano-ano lang titingin lang. Kung ano lang kaya. Yeah, so kung anong kaya, kung anong pwede. Pero yun, nag-focus ako doon. Sinubukan ko mag-focus sa Jason Kidd collection. Doon ka na Doon ako na parang kailangan isa lang, Jason Kidd lang yung ko-collect ko. Pero yun, unfortunately, napitik yung buong binder ko ng NBA cards, nawala siya. So, inisip ko, parang ano bang ibang collection or anong pwede pang gawin? Doon ako nag-switch over to Magic Cards. Ng Magic Cards. Marunong ka yung game ng Magic Cards. Ano ba yan? Yung game. Marunong ka? Mayroon ako. Marunong ka talaga. Yes. Hindi lang nag-collect ka lang, hindi. Hindi. Talagang naglaro ka. Naglaro talaga ako. Sumali ako sa tournament before. Hindi naman ako nananalo, but the experience of doon. Pero nandun pa rin kasi, I mean, one of the things na nilook forward mo sa NBA cards is yung gamble. Yung bubukas ka, baka yes. Kasama din yun sa Magic Cards. Bubukas ka ng pack, sana makuha mo tong card na to, magagamit mo or something. Yes. So, marami talaga. And then, of course, mga laruan ko ng bata. Yes. The toys na nagkaroon ako ng bata na nawala. Gusto ko siya ibalik. Parang, pero to display lang. I mean, bata pa lang ako, gusto ko na yung
Meron ka display dyan. cabinet ka, May parang pangarap. toy Ganun. shop, Yes, ganun, di ba yun? yes. So, Yeah, yun. good. Good na, ganun naman talaga, di ba? We have to start somewhere. Kumbaga, ano tayo, like sabi mo na, high school years pa siguro yun. Yung lumabas yata yung mga NBA cards, which is I experienced that as well sa school. Oo. Na may mga biglang mga klase mo may dalang mga cards. Sabi ko, ano meron diyan? Yes. Tapos makikita ko cards nga, NBA cards, which is tinignan ko, para sumasama-sama lang ako kasi nga parang gusto ko lang maging in Oo, doon sa yes. hype. Yes, oo. Pero pagdating sa bilihan, mahal pala. Of course. Magkano ulit yun? Yung isang pack Ang na alam ko, ang pinakamura ng isang pack dati is I think mga 90 or 100. Yun yung collector's choice. Pero collector's choice. counted as junk wax pa rin siya kasi Oo. mass produce siya. Oo, marami. Walang masyadong collecting value. Oo, siya. Yung mga premium yung medyo yun ang mahal. So I think nagre-range siya from about 90, 100 yung pinakamura to Pesos. I think mga 200, 300 per pack. Yeah. Meron pang mga nirelease before na bibili ka ng isang pack pero isang card lang yung laman. Yung laman. Yes. Special ba yun pag ganun? Oo, pagka ganon. Wow. Grabe yun. Ang price pa niya I think is mga 250 or 300 yung isang pack. Oo. Baka isipin ng lahat yung 250 pesos na yun. Mahal pa yun time na yun. Of course, yes. Kasi ngayon madali mo na yung 250 para magkano lang yun. Oo. Pero dati talaga as you are studying, wala naman tayong Yes. income. So it's really hard to buy this kind of yun mo gusto natin, pero unahin mo na lang yung gastos sa school, gastos sa eskwela, Yes. kaysa bumili. Pero kung may extra, yung iba mayayaman, siguro, or may budget, go sila. Pero as you said, ako hindi ko kaya bumili. Ngayon na lang din ako bumili ulit noon kasi nga may trabaho na and then may pera. Bro, pwede mo pakita sa amin yung para makita lang mga viewers natin yung NBA cards muna tayo. Start NBA cards tayo. Kasi marami kami dito, guys. Sabi ko lang, maraming rito. Toys. Ito mga binder na ito, bigay mo to. Binder. So, ito. Binili ko pala yan. Naalala. Binili ko Ito pala. mga konting lang. So, meron ako ito yung NBA card ko dati, pinakauna na. Sino yan? Si Horace Grant ng Orlando Magic. Siya yung pinakauna kong star. Okay. Na napitik sa akin. So, gusto ko lang meron ako ulit na ganito. Bumalik, sa'yo. Tapos ito yung Magic Johnson. Na nakuha ko rin before, pero electric court gold siya. Mas mahal siya. So, ito mga mga NBA stars. Si Grant Hill, Sean Kemp, puro mga 90s halos. 90s. Meron din yung mga bago, of course, dahil nung nag-box break tayo. Kasama na dyan. Kasama dito. Tapos, kasama din yung mga marble cards. So, meron mga siyang marble cards. Mga lumang marble cards, saka magic cards. So, ito naman, parang doubles ng Jason Kidd ko. Ito yung mga doubles. Doubles lang to. Yung dalawa. Kumbaga meron ka talagang Jason Kidd na nakahiwalay. Ito, bigay ni Mark. No Mark. Shout out Mark. Mark, shout out to you. Yes, nag-iisang graded card. Luka ba yan? Luka? Luka. Luka Doncic na dominance. 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 Tandaan ko pa. Basta puro Jason Kidd lang din. Ito na yung isang album lang ang Jason Kidd mo. Ay, hindi. Marami pa. Guys, konti pala to. At sobrang dami siguro talaga ni Liam na mga cards. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay, di ba bro? Talagang mabigat siya. So, mabigat. Guys, nakikita nyo ngayon sa screen. Ito yung ibang collection niya. Ito usually yung mga 90s ko 90s. Lang. Yung mga 90s na cards. So, gusto ko siyang ilagay dito dahil reminiscent na 90s talaga yung album. Yes, so, mga 90s cards siya na sinubukan ko i-collect as much as I can. May mga kulang-kulang pa. Makompleto mo yan? Kulang pa ako ng ilang pieces. Pero, nilagyan ko siya as reference. Parang ganito, ito. Okay. Para alam ko kung ano yung kulang. So pinirate mo yun? Pinin ko yan. Talaga? So, alam mo kung ano yung kulang pag nawawala. Nice idea. Hindi ko naisip yun. Pero marami siyang variations. Yun yung maganda doon. Pero ito yung isa. Ito yung pangalawa. Ito yung mostly upper deck. Ito yung sinasabi ko na mas mura kasi junk wax nga siya hindi siya masyadong ganong kamahal. Yes. Yan, set. Nice. Ang dami palang Jason Kidd. Fanatic talaga Pero fans ka talaga ni Jason Kidd? Yes. So, okay. Marami siya. Ito yung isa pa. So, ito yung Dallas Mavericks niya tsaka college. Yung year niya. Okay. Tapos, ito yung Phoenix Suns tsaka New Jersey Nets niya. Nalipat na siya nun. So, ito mas marami talaga. Ayun. Mas marami. Kasi 4 siya, tapos back-to-back. Grabe na, ang dami mo, men. Puro Jason Kidd siya talaga. Pero yun nga, yung references, kung ano yung kulang, ano yung kailangan ko pa. Ang dami pang kulang, no?
So, hanggang hanggang Dallas Mavericks niya pagbalik ng Dallas. Oo. Yung Panini era niya. Panini era. So, nandito yung Panini era. Okay. Ano na bang era ngayon? Hindi na ba Panini? Coach na, hindi. Malapit na mag-tops. Mag-tops? Babalik sa tops ba? Babalik ba yun? Yes. Oo. Tapos ito naman yung hard case binder ko. Ay, hard case, it means Mga naka-hard case. Mga naka-hard naka-top case. loader siya. Ito yung mga special talaga? Oo. Para sa akin. Oo. Para sa akin special. Kaya Some of them, valuable. Pero some of them are, kasi gusto ko lang. Oo, kasi case pa siya na di ba? Yes. So talagang iniingatan mo. Yung iba may value, yung iba wala. Oo. Yung key card niya, ito yung meron ako before na Oo. nawala din, pero yan yung isa sa mga valuable cards niya. Hindi siya ganun ka-valuable, hindi katulad ng Michael Jordan or anything. But, okay naman siya. So, mga inserts niya before, Yeah. mga refractors, Yeah. acetate cards, so, Nice. jersey cards din, numbered, Yes. die cuts. Oo. So, iba-iba talaga siya. Meron siya. Di ba malilit ka pa pala dun? Meron mga, of course, mga bigay ng kaibigan. Yes. Sometimes mas valuable sa akin yung bigay ng friend. Oo naman. Kasi, Yeah. naisip ka nila through it. Parang ito. Oo. Mga winner stays. Sa'yo galing. Ay, meron pa pala sa galing. Yes, so, Ikaw pala matanda na talaga. Basta may nakita kami. Meron galing kay Papa Dong, galing kay Mark, galing kay Alvin, galing sa'yo. So, mas priority, mas ko yun, mas pinoprotektahan ko yun. Kasi galing sa tao. Yun guys, shoutout sa inyo nga pala, Mark, Alvin, Papa Dong. Ito yun, nandito kami. Friends natin sa collection yun guys. Marami pa kami friends outside here sa Ireland, syempre. Tapos meron pa ito Aztec. Ito nakita ko na sa podcast mo to. Ito, parang one of one yata siya. Sell siya. Oh, wow. Ito, NBA photos with reserve. Yes. Yan. Kung makikita, palaking ko na sa screen nyo. Yan. So, mas lalo makita nyo sa screen. Maliit siya talaga. Tapos ito, bigay din lang sa akin. Okay. Immaculate. 99 lang ang meron, pero college card niya. College card. Tapos jersey. Jersey patch niya. Oh, nice. Ito naman, hard case ulit. medyo mahal din siya. Pero benta na natin to. Magkano to? Wag. Benta lang po natin ito. Pwede ibenta. Wag yan. Magkano to ngayon kung may idea? Ito I think nasa $50 to $60. Oh, malaki na rin. So okay naman siya, hindi siya bumaba. Tapos ito yung bali 4 yung grail cards ko na Jason. So ito yung 3 nakuha ko. Okay. Nabili ko siya sa Pilipinas from a Jason Kidd collector din. Yeah. Medyo mahal ko siya nabili pero lenticular card siya. Hindi mo na mahanap sa iba yan. Hindi. Mahirap ko baga. So ito out of ilang packs to, I think yung Flare Hot numbers is 1 in 1 box to. 1 in 1 box siya. Tapos ito 1 in 260 packs. Ito 1 in 400 packs yata siya. Pero ito yung niya kasi lenticular card siya. So isa na lang yung grail na hinahanap ko, which is yung Skyview palette. Guys, kung meron kayo yung Skyview palette, alam nyo na. Yes. Marami pa kasi Liam na hindi na hunting pa para mabuo niya lang yung collection niya. So, probably, sa mga Jason Kidd fanatic out there, di ba? Alam niyo naman si Liam. Basta the right is price. Right? Okay si Liam dyan. Yes, di ba? Kasi for collection lang naman talaga siya. Hindi siya, itong ginagawa mo, hindi pang benta. Hindi. For collection. May dalawa kasing klase, di ba? Yes, meron tayong business collector, which is okay, walang problema doon. Mag-flip sila kung ano man yung meron sila. Yes. Meron naman talaga yung collectors na it doesn't matter ano siya. Hindi mo talaga ibibitawan. Kahit wala ka ng pera, hindi mo bibitawan. Gano'n. Magutom na tayo lahat. Wag lang mawala yung gusto natin. Wag lang magalaw to. Kasi there's something kapag nag-collect ka there's something behind it na bakit ba't ka nagko-collect? Sa mga hindi nakakaintindi, ang hirap explain. Pero once na-hook ka dun sa isang bagay na gusto mo na hindi mo nakuha before, ito nga sinasabi ni Liam, ngayon lang namin nakukuha to kasi meron na tayong financial stable na rin. Correct. And then nabibili natin gusto natin. Kumbaga, kaya natin talaga. Pero as I said, hindi po kami, as kami lang for me, bibili ako basta yung tama yung price, hindi siya ganun kamahal, at yung kukuha ko lang talaga yung for collection. So marami kasi nagsasabi sa akin, benta ko na lang sa'yo yung ko, let's say itong robot ko, kasi alam kong hindi mo ibebenta to. Or let's say yung Batman kasi Batman collector ako.
bibigay niya lang sa ibis na ibenta sa iba kasi at least pag binenta daw sa akin, alam nilang hindi bibenta at maalaga ako, which is kami yun. Ganun kami ni Liam more likely na hindi namin talaga bibenta yung kahit ano mangyari kasi there is something on it. Actually guys, ito pinakita ni Liam is NBA cards with included the marble and stuff like that. Pero meron pa siyang, ito yung kinaadikan mo ngayon. Oh, well, oo, Tama ba? siguro. Sabihin natin oo. Pumunta ka pa ng ibang bansa just to get this, tama ba? Nasa Japan kami. Yes, nag-Japan sa kami and hindi pwedeng hindi ka pumunta ng Japan sa collector na may maiuwi ka. Walang dala. Kailangan dala ka talaga. So, bumili ko. Start na, papakita namin dahan-dahan to guys. Nakikita, kaya pa ako nakatutok actually kung di nyo lang alam sa mga, mayroon siya. Pumunta kayo ng family mo sa Japan. Yes, nagpunta kami ng Japan, I think February yata, March this year. Tapos, hindi naman talaga namin balak bumili ng toys, but alam mo yun, of course, nandun yung culture. Yeah. So, nagpunta kami ng Akihabara one of the days. Okay. Which is yung mecca ng toys talaga. Okay. So, ang dami-daming nakaka-overwhelm siya. Excited para akong bumalik sa bata. Yeah, so talagang doon ka ma-overwhelm kasi kahit saan ka tumingin, toy store. So, naisip ko parang kailangan ko, may certain collection lang kasi ako ng Gundam. Kailangan focus ko lang doon. Pero wala akong makita. So, since nasa Japan ako, parang hindi pwedeng hindi ako umalis nang wala akong Gundam. Hindi mo nakikita yun. Wala kukuha. Or hindi ako bumili ng isang Gundam or dalawa or kahit na ano, kailangan talaga nasa Japan kayo. So, bumili ko ng Gundam. So, nadagdagan ngayon yung collection ko. So, ilan yung nabili mong Gundam doon? Nakabili ko ng 2 Gundam, isang Tamiya. Tapos sa Pilipinas, kasi nag-Japan kami din, back to Philippines. So, mas madaling makakuha ng toys pa rin sa Philippines. Pilipinas, bumili ko ng 2 Gundam din. Tapos yung Jason Kidd cards, may extra. meron din. Pero everything else, ito pa. Sige. Ayun. Yung pop na Jason Kidd. Wow. So, anong team siya yan? Dallas yan. Dallas, ito yung rookie niya. Guys, Dallas rookie. Matagal na siyang nirelease. And pwede ko siyang bilhin dito. Through eBay. Through eBay. Through eBay, walang problema. Pero ang magiging price niya pag binili ko through eBay is about 21, 25 euros. Okay. Plus shipping. So, yeah, okay. So, pumunta ako sa Pilipinas. May toys din. Green Hills. Siyempre. Naganap ako. Nakuha ko siya 600 pesos. Ito na yun. Yes. Nice. So, ang ano ko nun is patience lang when collecting. Huwag mong madaliin. Kasi pag minamadali mo yung collection mo, madaling makuha. Yes. Lalo na with the internet today. Yes. Sobrang daling makuha ng kung ano yung gusto mo. Pero kung gagastos ka ng malaki, nawawala yung excitement. Yes. Nandun masarap yung nag-hunt. Nandun yung thrill. Yes. So ito, nakatipid ako. In a way, diba? Sa Pilipinas na rin naman ako. Gusto ko siya. Hindi ko siya nakuha right away, but nakuha ko pa rin. Nakuha mo pa rin. So, kumbaga yung timing. Yes. Kung hindi mo makuha ngayon, magintay ka lang. Yes, ganun lang yun. Pagdating sa Pilipinas, ang daming stock. So, guys, ito yung next na natin, i-reveal ni Liam. Kasi galing nga siya ng Japan. Sila ng Japan. So, ito yung mga Gundams. Gundam! Ano mo na ito? Yung Tamiya. Ito yun. Tamiya. Ito yung meron din ako nung bata ako. Ito yung shell niya mismo. Pero, since bata ka, wala kang masyadong pera, hindi ka maka-afford ng mga modifications. Nung nasa Japan kami, sa Don Quixote, kita ko. So, mura siya, as in, I think 1,000 yen. Yeah. How much is 1,000 yen? Mga 500 pesos yata. Okay. Mura. Mura so, talaga. 500, tapos galing pa Japan, mo original, plus yung parts, parang, okay. So at least may design na ako. So nakalatag na yan doon. I-assemble mo pa siya. Okay. Kailangan ko naka-assemble na talaga siya. Hindi, may box siya, tapos yung i-assemble mo, tapos yung parts separate mo rin bibilin. Okay, extra na lang pala yung parts na binili. Binili ko na para may design din. Kasi nostalgic din. Pero display mo lang yan. Display lang yan. Tapos may, ito yung pinakauna kong Gundam. Cute naman ang mga Gundam nito. Maliit lang siya. Pero si Heavy Arm siya. Heavy Arm. Ito yung Gundam, which edition to? 1144. Okay. So, maliit na version siya. I think, ang tawag dito is HG. High grade.
I So agree. maliit lang siya. Ito yung una kong Gundam na binili for nostalgic purposes lang. Okay. I think binili ko siya mga 6-7 years ago. Binuo ko siya after a while. How long? How long you binuo? Maraming tao magsasabi na pagbuo ng Gundam, one day lang kaya mo. Oh, Pero expert. ako, ini-enjoy ko. Dahan. So, eto siguro umabot sa akin ng mga 2-3 weeks bago Okay. ko siya nabuo. Oo. So, kinulayan ko, nilagyan ko Kinulayan ng mo siya. design. Parang design lang konti para medyo rough looking. Yes. Tapos, nag-research ulit ako. Sabi ko, ano pa bang pwedeng Gundam? Doon ko nakita yung ibang mga Gundam. So, ito yung isa. Isa. Ito nag-start ng lahat. Bata ako, meron ako niyan. Okay. Kaya kailangan Wala meron ako. ka niyan. Kasi bata pa lang. Tapos, bumili ko nung minifigure nila. Oh, niya. Siya din. So, minifigure lang din siya. Para naka-display. Tapos, parang kailangan ng mas malaki. So, kinuha ko. Oh my God, talaga kinuha triple Supernova. size. Kulang pa siya. Kulang pa. May mas malaki pa dyan. Eh, merong isa pang version. Kasi ito, hindi ito Bandai. Okay. Supernova siya. Okay. Pero sa kanila lang yung may design na double yung Gatling gun. Okay. So, mas articulated yung design niya. Oo. Mas marami siyang details. Okay. Oo. Pero yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya. Okay. Marami siyang armas, marami siyang hidden Mas things. bad boy tignan. So nagustuhan ko and then parang sinabi ko, okay, parang kailangan ko pa ng isa. So meron ako friend na dati nagpunta ng Japan. Sabi ko, bili mo ako ng heavy arms. Right. Ang binili niya sa akin is ito. Yeah. Ganda. Ito. May so stand. ito yung original version niya. Ito yung custom version. Okay. Ito yung original niya. So ito si heavy arms talaga. Isa lang yung Gatling gun niya. Oo. So binili ito ng friend ko. Binayaran ko siya. Alam mo yun, again, one of the things na nakita ko yung benefits ng pag malaki. May friends. Pag malaki siya. So sabi ko, mas so, kita mo yung marami pa pala details siya. Doon nabuksan pa yung mata ko na parang mas gusto ko siyang kumpletuhin. Okay. In that sense. Kailangan ko pa ng iba-ibang maliliit na version. So, yung details talaga. Ito rin, Supernova. Para yung Supernova talaga mas marami siyang Yes, detail, bad boy tignan kesa dun sa original Bandai. Tama na mga yun. Okay. So yung Supernova, medyo mahirap din siyang bilhin. So, binili ko siya sa Pilipinas din. Dami yung armor. Grabe. Binili ko siya sa Pilipinas a few years back. And siguro ito, mga 2 months bago ko binuo. Bago ko siya kinumpleto kasi 2 months. gusto ko enjoyin. Dahan-dahan. Gusto ko talaga enjoyin. Detalyado kailangan tama. Yes, yung posing niya, yung gano'n, pag naka-display. Maganda talaga siya pag naka-display. Mukhang toy store ba? Oo naman. So yun yung na-target ko. Tapos ito yung recent din, galing sa Japan. Transparent version naman siya. Pero ito yung HG version nito. So, mas maliit na version niya. Okay. Mas mura to. Yes. Mas mura to. Yes. Magkano yan? Dahil transparent siya, ito, limited edition. Limited edition. Limited edition. So ito, kakatapos ko lang buuin. Really? Actually, kakatapos ko lang siyang buuin. Mga ilang linggo? Araw lang? Sa month. A month? Kasi hindi ko siya tinatapos. Talaga. Kung kailan ka lang may time. Isang upuan, gagawin ko yung chest piece. Okay. Tapos, after a while, babalikan ko, lalagyan ko ng panel lining. Yes. So, naka-panel line din kasi siya. Para mas articulate. Guys, maganda yung kinalabasan kapag talaga dinadahan-dahan mo, hindi ka nagmamadali. Mahirap kasi pag may nadali. Tama. At least natapos na siya. So, may iba na namang naka-line up. Ito yung sinasabi ko, galing ng Japan. Ito yung binili mo? Hindi pa siya buo. So, ito SD? SD. So, maliliit lang siya. Maliliit siya. Kaka-start ko pa lang, so pinapanel line ko pa lang. Yung ginagawa mo, how you do your things. Yes. So, panel line ko siya para mas articulated. Tapos, siya ako siya puputulin, siya ako siya bubuin. Pero may magamit kayo, Mac Clipper ba yung tawag doon? Yung maliliit na. May clippers, may pen, may file, may okay. So ito, kita mo naman, sobrang mura. 520 yen. So I think mga nasa 250 pesos. Not bad. Kasi pagkano dito yan? Sa forbidden planet, magkano yan? I think mga 6, hindi, saan ko ba nakita to? Pag sa online talaga binili, mas mahal.
May tubo. May tubo. So, I think abot ko ng mga 9, 10, 12, depende talaga sa seller. Ah, Pero yun nga, yung nawawala yung thrill. oo. Antayin mo or something. Unless gusto mo talaga, sige, order. Go for it, yeah. Pero pagka, ano ka lang, naghahanap ka lang ng pwedeng makolect or something, mas maganda yung Yeah. So, since nakuha ko siya, sabi ko, ay, Angel, Wing Zero na Gundam. So, Yes. Angel Wing siya. Oo. Naalala ko rin siya nung bata ako. Yes, may cartoons pa yun, Oo, cartoons yun. yes. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin yung mga So, yun. bumili ko ng mas malaking version. Di ka talaga, kailangan, yung small version mo, kailangan talaga may big yes. version ng So, may Gundam. MG version nito, Master Grade. Ito yung version ka ng Angel Wing. Hindi ko pa siya nabubuo. Mukha nga. Nasa box pa siya. So, ang display options ko dito is, meron ako nito. Meron ako nito. Tapos, dapat meron din ako nung gantong version. Version niya. Para tatlo. Siya. Everything is tatlo, parang gano'n. Tapos, nung nasa Japan din kami, nabili ko yung unicorn. Unicorn, okay. 1,980 yen. So, I think about mga 1,000 pesos, 900 pesos. Ganun na. Which is not bad. HG siya. Yeah. Again, ito yung purpose of nasa Japan ako kailangan bumili ng Gundam. Yes. And unicorn siya. Yeah. So, ngayon, kailangan ko rin ng ibang unicorn para kasi may iba-ibang version siya So, kailangan ko siya para naka-display. Pero yung ibang version nito, hindi na Bandai, Supernova ulit? Or hindi. Walang Magpa-Bandai ako. Yung Supernova lang talaga na kinuha ko. Yun mga yun. May Supernova version ng Wing, pero mahirap siyang hanapin. This big one, how long it will takes you to build it? Kung sakali lang. Kung nakapokus ka na rito ngayon. Kung dito ako nakapokus, matagal siya siguro mga 2-3 months. 3 months. Bago ko talaga siya tapos. Pag inupuan ko siya, again, hindi ako nagmamadali. Okay. More on when I build yung mga Gundam, I take time kasi ini-enjoy ko siya. Tama. So even yung small pieces, gusto ko maayos, malinis, maganda yung pagkagawa ng file ng maayos, na ano siya, articulated. Para pag din-display mo, okay na. Wala kang parang kulang to parang hindi maganda. Tama. So kailangan talaga patience is the key sa mga hindi lang sa Gundam, sa lahat ng collection. Backlog ang tawag dyan. So basta masaya si Liam kasi nandito na yan. Kumbaga anytime pwede niya nang gawin yan, guys. Pero syempre ito lang yung sa Gundam edition. Yes. Meron ba siyang another robot, guys, na mapapakita sa atin, which is yung mga bago ngayon ng mga teka lang, wala si Megatron nakikita ko, wala ba si Optimus? Wala ako Optimus pa, Or hindi mo talaga balak si Optimus? Meron naman, pero yung isang version lang niya, kumbaga ito accidental. Lagi mo naman sinasabi collection. Accidental collection siya. So ang backstory nito is meron akong friend ngayon sa church namin. Nag-birthday ako, tapos binigyan niya ako ng dalawang Transformer. Dalawang Transformers. Papakita ko mamaya. Tapos after a while, sabi niya, "Uy, baka gusto mo benta ko sa'yo." Okay. Ganto, ganyan. Nalaman niya mahilig ka. Parang sige, okay. So binili ko. And doon siya nag-start. So ngayon medyo nagde-delve in na ako into trying to collect itong mga Transformers. Sige, check lang natin. Guys, sa ngayon papakita lang namin sa inyo yung iba. I don't know kapag bumalik ako rito kung ilan na. Talagang nire-reveal no? Hindi, ganun talaga. Minsan, as I said, kung may budget, why not? Kung walang budget, wag mong pilitin, di ba? Hindi naman pilitan to. Pero unless you wanna flip it, benta mo, bahala ka. Hindi talaga kung bili ka anong purpose mo. Ako talaga purely for collection. For collection. To. Binigay sa akin isa pang dalawang. Binigay o binili mo? Binigay ito. Binigay yan. Binigay ito. So dalawang Dinobots. Kulang ka pa Studio 86. Ilan pa kailangan? Tatlo. Tatlo. Mahirap nito si Grimlock, yung leader nila. Yeah. Mahal siya. Yun ang pinaka-ani. Studio 86 version si Swoop tsaka si Snarl. Yeah. Yung dalawang kulang ko. Ito si Sludge tsaka si Slug. Yes. Madali nang kuhain yun. Si Grimlock ang mahal. Siya yung pinaka-head. Pinaka mas bad boy tignan ng siya yung leader. So, alam mo yun. So, nag-aantay ako, waiting ako. Kasi kung binili ko yung mga nirelease dati, aabutin siya ng mga nasa 200-300 euros. Okay. Yung So, magre-reissue siya, I think,
if not by the end of this year, maybe next year, Yes. bababa yung presyo niya, tsaka ako siya bibili. Oo, ganun talaga Diba? naman. Oo. So, Maghihintay ka pa waiting rin. lang talaga, wala naman nagmamadali. Oh, guys, kung may mura dyan na hindi nyo kailangan, nakatiwangwang lang dyan, alam mo na, PM na yan lang. PM na, Boy Arlat, PM natin si Liam, ganun lang. So, ito yung dalawang Dinobots. Ang bala ko dyan, is again, kumpletuhin yan. So, kasi ito, guys, sa totoo lang, pakita ko lang ulit ha. Malaki na to. Kapag nabuo mo yung Autobots, tama ba? Autobots ba tawag sa akin? Sa pag nag-combine Yung sila, Dinobots pala, Dinobots. malaki talaga siya. Ganyan siguro? Yeah. Malaki siya, guys. Kasi malaki na to eh. Malaki to. I think this is, ilang inches ba to? Mga 16 ba to? Mga ganun siguro, bro. More than 12 inches siguro to. So, maganda rin siya kasi ito yung version ng Dinobots na nirelease yung movie ng 1986. Yes. Kaya ang tawag sa kanya is Studio 86. Studio 86 series. Kasama dun si Starscream. Starscream. Hindi nawawala si Starscream. Coronation version Studio 86 na Starscream. Ito, binenta lang din sa akin. Ito yung binenta sa'yo. So, ito yung namatay si Megatron, tapos siya yung pumalit. Namatay pa talaga si Megatron? Sa movie version niya. So. Tapos siya yung pumalit. Ay, yung dapat movie yung version. magiging hari ng Decepticons. Ito yung version ng Starscream. So, transformable pa rin siya. Walang problema. But ito lang yung movie version. Hindi talaga nawawala tong sidekick na yun, no? Yung kontrabida ng Transformer. Yung ganyan. Kumbaga, if ever may mga maging collection ako na is, of course, si Optimus Prime, si Megatron, yung mga kilala lang din, which is mahirap kasi. Naman, kilala siya. Yung, marami kasing Transformer guys, alam niyo naman yun, maraming Transformer. So, isa-isahin natin. Tapos ito, sobrang cool kasi. Cool talaga. Mas malaki siya. So, Megatron wait lang, ito ba yung combo version? Yes. Yun, di ko na sasabihin, ikaw na magsabi. So, ito yung Megatron na collab ng G.I. Joe at saka ng Transformer. Guys, hindi ko alam to. Nakita ko lang eh. Sorry nakita ko lang kasi sa Cobra Commander. May logo siya ng Cobra dito. Pero ito yung G.I. Joe. Yes. Na nandyan. So, nagka-transform si Megatron ng his tank. Yes, battle tank siya. Ng Decepticons. So, ito rin, parang surprising. Nung binenta niya sa akin to, sabi niya, limited. Well, yes. Hard to find siya. Talaga? Oo, kasi once naubos siya. Yes. So, sabi ko, sige, buy na. Kasi G.I. Joe din. Lalabas sa movie. So, ito yung, magkano na kaya ito pag lumabas yung ganong movie? Benta na yan. Kasi, alam naman natin lahat dun sa mga movie, may mga, di ba, may mga teaser at the end. So, ito na yun, guys. Ito na mapunta na ang Transformer, kung sino man ang gagawa. So, maganda siya kasi malaki din Tapos si Baroness pa yung G.I. Joe niya. Tama. Kasi maraming di ba? Maraming version si Megatron kasi, di ba? Ang alam ko, yung cartoons, ang version niya is yung baril. Baril, version niya, di ba? Meron ako, hindi ko na nilabas, yung Galvatron, which is yung sumunod na leader na naging malaking cannon. Canon, nandun siya. Hindi ko na siya nilabas. But, ito pa yung isang version na gusto ko din sanang i-collect, pero of course, alam mo yung patience. Baka makita. Sabay-sabay kasi. Marami kasi siya. Meron siyang Bumblebee, meron siyang Soundwave. Yes. Meron siya. Lalabas na yung Optimus Prime. Yes. Anong brand tong Megatron? Haslab siya. Hasbro. Hasbro. Siya yung, talaga limited na yun. Wala na yung ganyan, no? Same din dun sa mga Dinobots tsaka sa Haslab din siya. How about you kasi, sabi mo, Haslab. Ang Haslab kasi gumagawa ng mga, di ba may isa yung ganyan si Megatron, pati si Optimus, at si Bumblebee na yung nag-robot. Yes, very pricey. Yes, Pero hindi mo yun. Hindi mo trip. Kumbaga, nangongollect talaga, magko-collect ako. Start ako mag-collect ng Transformers, pero gusto ko limited lang. Hindi yung mga bago ngayon na high-tech. Meron akong list talaga ng mga gusto ko lang i-collect. I think mas magandang gawin yon usually when you start a collection is magre-research ka muna, see what the market is like. Mahal ba siya? Magre-release ba siya ulit? Or ano bang value nun para sa iyo? Yes. Does it bring anything to you? Or yes. Kasi madali pumasok ng collection. Tama. Madaling mag-start ng collection. Yeah. Kumbaga, pwede ako, gusto ko rin mag-collect ng X-Men toys. So, yes. Avengers, DC, yung mga ganon. Pero kung sinabi mong Marvel toys, ang laki ng sakop mo.
Dami. Di ba? Dami. Characters pa lang, nire-release pa lang, parang hanggang saan. So, Never limit ending. yourself. Ano lang ba yung Yes. focus mo? Ano, parang, kunyari, ako gusto kong mag-collect ng DC toys. Yeah. Okay. Ano yon? Justice League. So, makakuha ko isang Superman, isang Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, tsaka Yes. Aquaman. That's Okay it. ka na. Tapos na yun. Tapos na. So, yung sa akin, I think a lot of other collectors, Yeah. unlimited sila. So long as meron, bala. They gotta go. Yeah. Gusto ko kasi ako may baseline. Parang once na-hit ko na yung baseline na yun, tapos na. Okay ka na. Happy ka na dun. Oo, same Nakita for mo na the yun. Jason Kidd cards. Yes. Pag na-collect ako na lahat nung 94 to 95, 96 inserts niya, tapos na ako. Tapos ka na. Yun na yun. Yun lang naman yung purpose ko eh. Hindi. Same for the toys pag yung sa dito, pag na-collect ako na yung 5 Dinobots, tapos na yun. Pag sa heavy arms ko, sa Gundam, pag na-collect ako na lahat, tapos na siya. So may limit lang. Mahirap kasing magdagdag ng mga dagdag. Tama. Like matatalo talaga tayo. Oh, yeah. Never ending yun guys kasi maggagawa sila para kumita eh. For us naman eh, talagang collection lang, kasiyahan lang namin kasi ito yung mga, since sinabi natin kanina, it's the way we are na hindi namin nabili before. So we're just reminiscing and getting this now. You know, pero hindi kami yung parang papakamatay dyan na may lumabas, bigla, bili kagad. No. We're happy na kung anong meron kami dito. Kaya marami kaming, masaya na kami dito guys. So nakikita nyo, actually may Batman pa dun si Liam. Actually, pakita natin yung Batman. Bigay ng brother ko to actually. Bigay ng brother ko, which is Batmobile. Ano ba to? 124 na Batmobile. 1980. 89. Ito yung si ito yung Batmobile version. Michael Keaton ba yan? Actually, gumagalaw siya. Diecast yata. Wala si Batman? Wala. Nawala. So, ito rin, one of the collections na gusto ko rin, or naano ko din na gawin. Yung mga cars, mga vehicles ba? Kung naman yung sa Fast and Furious, may mga cars na gusto kong i-collect doon. Meron ako nung Eclipse. Okay. Ni Brian Connor. So, 4 na cars yung gusto kong i-collect doon. Yung Eclipse, yung Skyline, yung Evo, at saka yung Supra. Pero hindi ko siya minamadali. As I said, kaya ko siyang bilhin online, pero yung nabili kong Eclipse na yun, nabili ko siya sa Tesco. Asan Tesco dito? Sa Tesco. Sa kanto lang. Natsambahan ko sa Tesco, nakita ko, nandun yung wife ko, sabi ko, bilhin ko. Okay, sige. So, inano ko rin na yung mga cars na ganito, movie cars, so yung Expo 1 sa Ghostbusters. Yep. Ito, Batmobile. Hindi ko naman sinabi sa kapatid ko, pero niregaluhan ko. Yeah. Teka lang, yung nakuha mo bang doon, yung Eclipse ba, sabi mo kanina? How big is it? Like that scale? Hindi, 136 yun. 136. Okay, mas maliit siya ng Okay. So, nasabi mo rin kanina about, magtanong ka muna sa asawa mo. Okay? Yes, so, pag-usapan natin yung gano'n. Kasi marami, just to clarify and to clear lang. Kapag bumibili ka ng mga ganito, do you have ask permission? Yes. Okay. Bakit? Ako naniniwala ako as a married couple, as partner mo siya. Yeah. She has to be involved in your finances. Yes. Okay. Okay, sige, nag-work ako. May kumikita ako. But since we got married, sabi nga sa Bible, we are one. Yes. So, anything na kinikita ko kanya rin. Okay. So, hindi ko pwedeng galawin yung pera na yun unless she doesn't allow me. Same thing for her. Kung may bibilin siya, sinasabi niya rin sa akin, nagpapaalam siya, we spend this. Kasi shared yung pera namin. Yes, okay. So yes, anytime na may bibilin ako, kailangan alam niya bago ko pabili. Okay. So it's a good thing na may ganun kayong parang unawaan. Yes. Kasi marami kasing sa atin dito na to just go for it na hindi sinasabi sa asawa and then nakikita lang. Syempre magtatanong din sila. Pero once you're open up to each other, mas madali sa inyo pareho na makabili, makagastos, or mabili yung kasi like, this hobby kasi naman, may hobby rin ng mga babae. Ang mga asawa natin may hobby din, di ba? So kung sila may hobby, ito rin kaligayahan din naman natin. So why not na involve natin talaga sila as much as possible? Kasi hindi mo rin matatago eh. Makikita, obviously makikita talaga nila yan. Kung yung purpose ko nga kasi is to display them. Gusto ko siya i-display sa glass cabinet or something. So, kung patago ko siya binibili, paano ko i-display? Kasi makikita niya rin eh, di ba? So,
cause ng away pa yun. Yeah. Bakit nagtatago ka? And Yeah. para sa akin, ang bigat nung may ganong dinadala Talaga. na parang, ay, baka makita niya or baka ganito or, alam mo yan, so far kung she knows everything that I buy. Alam niya lahat ng binibili ko. Alam niya yung value ng collection ko. Yes. Alam niya yung kung magkano nilalabas ko. Yes. And that's the thing. Dahil hindi ako impulsive collector. Yan. Hindi ako basta-basta bumibili. Yes. So, alam niya, pag kami sinabi akong gusto ko to, gusto ko talaga siya. I don't buy a lot of things all the time. Hindi yung kada labas may bibiling kami. Hindi ka ganun. Kumbaga, these were years bago ko siya na-collect. One of the hardest conversations, I think, to start a collection was when sinabi ko sa kanya gusto ko mag-start ulit ng Jason Kidd collection ko. Mahirap. Because malaking pera yung nilabas ko to get the first set of collection. Yes. And inano ko sa kanya, sinabi ko, kumbaga, nasa isip ko, kailangan ko i-convince yung wife ko Paano? na investment to. Kasi hindi mawawala yung value. So, ang dam-dam ko iniisip ng time na yun. And nung dumating yung time na kailangan ko na siyang kausapin, isa lang naman ang tanong niya sa akin. Ano yun? Magiging masaya ka ba pag nakuha? Will it make you happy? Huwag mo nang anuhin yung value, yung ganito. Gusto mo ba talaga siya? Sabi ko, yes. Okay, go. Diba? It's sometimes when we put a light in our partners na parang, ay, baka bawal, ay, baka ganito. Hindi, kausapin mo muna. Because yun din naman ang gusto niya. Wants you to be happy. And yes. Some people will not understand. Yeah. Lalo na yung ganito. I mean, di ba? Naman. Oo, di ba? Hindi siya madaling ipaintindi sa mga tao na wala sa sitwasyon. Sa ganito nga na. Tama. Some do it for fun. Some do it to relive their childhood memories or broken childhoods nila, di ba? I think ganun din. Nakikita ko yung collection mo sa bahay. Yes. Meron kang arcade machine. Meron. Di ba? I would love to have that, di ba? In time, maybe. In time. But meron kang, meron kang purpose doon. Hindi lang siya yung impulse na, hindi, so arcade machine para. Yeah, true. Diba? Tama. Meron din akong console na, yung maliit lang, parang Raspberry Pi siya. Para yung, nandun lahat ng games. Yung arcade games, family computer. Yes. Yung mga lumang, kahit may Game & Watch, meron doon. Nandun, diba? It's because, hindi naman sa napagkaitan tayo during childhood. Diba? It's just that, as a child, minsan you wanted a bit more. Yeah. Pero hindi pwede. Kasi limited yung resources. Tama. And now na meron ka ng resources, you have a chance to at least take back that piece of childhood mo na wala sa'yo. Yeah. Tama. Okay, I think as a child, hindi mo malalaro siya or something. But when you look at this, when I look at kung ano man yung nakolekta ko, parang, wow, okay. Diba pa? Meron na ako niyan. Okay na. Yeah. Satisfying kasi. Yung inner child mo sumasaya. Uy, nandito. Yun yung hindi nila maintindihan talaga as a collector. Ang dami namin gusto talaga before. Ngayon lang namin nakukuha kasi naman. Pero, that's good. I'm happy that you explain most of this sa mga viewers din natin kasi mag-start yan kasi talaga. They don't know where to start. Ang gagawin nila, alam mo gagawin nila pag nag-start sila, like bili lang sila ng bili, which is they don't research. Kasi sobrang dami na nandyan sa paligid, as Liam said, lahat yan mabibili nyo na online. Pero you have to have a specific goal, kumbaga, yung ano ba talaga lang yung hilig nyo. Kasi hindi naman lahat hilig natin eh. Of course. Baka mamaya nakita nyo lang viral, bili din kayo. Di ba viral? Tara, Transformer. Viral to ngayon kasi sa mga movie. Bibili nyo ngayon, pero pag pag nag-die out na yung viral na yan, yung film na yan, wala na. Paano na yung robot mo? Alam mo yon? Paano na yung robot mo? Like, tangga na. Parang hindi ka na excited. Parang lahat to kasi, lahat ng collection namin ni Liam is talaga kahit hindi na siya mag-trending, we're happy kasi we have it. This is our dream. Na magkaroon, di ba? So, yun lang yung sasabihin ito lang yung sasabihin ko more likely. Marami pa dyan, disclaimer lang guys, hindi kami professional guys.
Ako. We're not. You can do whatever you want. That's your own money. That's your own life. But this is our experience. More likely si Leah, mas matagal to nag-collect sa akin talaga. Kaysa ako. Ngayon kasi bumabalik lang ako talaga since na nagkaroon kami ng NBA card. Yes. Doon ako na nagkaroon na, ay marami palang mga ano rito, Pinoy sa Ireland din. At sa Europe actually. Kaya kami gumawa ng page. Nakita ko itong mga to na marami kami sa Ireland. Ilan ba tayo sa Ireland na mga collector din? Yung time na yun. Ang dami din eh. Si Toto. Mm-mm. Ikaw, Christian, si Jeric. Jack, Sino pa ba? Si Lloyd si paminsan-minsan. Lloyd, minsan. Sino pa? May mga iba pa tayo eh. Nag-interview din sa akin dati, Sino yun? si DJ Big Boy, Cheng? Hindi, yung Sino yun? nasa Pilipinas na siya ngayon eh. Pero 3 kayo nag-interview sa akin before eh. Oh, talaga? Oo, di ba? Ikaw, si Jack, tapos may isa pa. Sikat ka pala. Obiang Collection. Sikat ka pala. Ah, Interview pala sa'yo? second to. Ikaw din yun eh. Ako Hindi, ba? pero yun, alam ko, nakita Oo. natin yung community din kahit paano. Hindi man tayo nakapagkita-kita kasi it was during Oo, ang hirap kasi talaga. Pandemic time yun, yata. Nag-start tayo mag-collect, di ba? Which is so good kasi di kami nakikita-kita pero yung aming gusto, yung hobby, nandun, guys. So, masaya pa rin kami. Pero, napag-usapan din namin ito ni Leah, yung iba na, sige, gagawa kami ng parang get-together. Yes, oo. But it never happened. Oo. Kami lang ni Liam nakikita lagi mo na. Oo. Nasa ano ka pa noon? Saan ba kayo last Sa time? Longford. Longford pa kami. pinuntahan ko pa siya sa work niya para lang magkita kami, guys. First time natin magkita yun. Yes, sir. Tama. And then this time, nandito lang nga sila, sabi ko nga sa inyo, this is a wonderful house na meron sila ngayon kanyang misis. And then yung collection niya, kasi ito yung sinasabi sa akin ni Liam, sa amin ni Liam na syempre, pag nagkaroon ka na ng bahay, you have your own space na rin to put your glass case na sinasabi mo kanina. Yes. And I'm happy to, nakita ko siya kanina, guys. I'm happy to see it. And then, ang dami ng na napakita ng mga collection. Siguro pakita ko dun sa screen na lang yung mga picture ko mamaya. Or makikita nyo sa screen ngayon yung mga collection niya. Para maniwala kayo na meron din siyang collection, guys. Okay? Hindi lang kami yung sasabi just to, to tell you kwento-kwento. No. This is it, So, yeah. So, ang dami nyo pwede, ano ba mga bagay na pwede mong advice sa mga followers ko or sa mga bagong mga tao na gusto mag-start mag-collect? Siguro, kailangan hanapin mo muna kung ano yung purpose mo in collecting. Anong purpose ng pag-collecta mo? Is it, kaya na sinabi mo kanina, dahil lang ba siya trend? Dahil gusto mo lang bang sumunod sa kung anong uso? Or dahil meron ka bang gustong ihil na inner child? Kung ganun man yon, ano yung gusto mo? Ano yung, like, a lot of people nangongolekt siguro ng toys pero hindi nila nilalabas sa box. May ganun, no? Oo. Ako kasi hindi ganun. But, alam mo yan, I think napanood ko yung video ni Michael V. Yes. Na parang, bakit mo iiwan sa box? Kung laruan siya. Yes. Tanggal. Pero, yun, hindi siya dina-downplay ko yung ibang tao na iniwan sa box. Gawin niyo kung ano gusto niyo. Pero, yun, anong purpose mo when you get a collection? Gusto mo bang investment? Gusto mo bang display? Gusto mo bang ihil yung inner child mo? Kung gano'n, ano yung mga laruan niya? Ano yung feeling mong magpapasaya sa'yo? Di ba? Pag nakita mo na siya, research. Ano yung mga pwedeng bilhin dito? Ano yung, saan ko siya pwedeng mabili? Kailan ko siya pwedeng bilhin? How much is it? Baba pa ba? Marami kang pwede gawin research eh. But, as I said, tulad nung sa heavy arms custom, or itong heavy arms na ganda, okay na yung isa. Pero nag-research ka parang, ay, meron pa, parang maganda, parang ganito, so marami pa siyang pwedeng possibilities. Marami siyang versions. Yes. Pero hanggang saan mo siya puputuli? Diba? Set a baseline for yourself. Know your purpose kung ano yung gagawin mo dun sa collection. And of course, be patient. Number one. You have to be patient because sa mundo ngayon ng collectors, maraming flippers. Tama. Maraming gustong kumita. Tama. So, gaya ng Grimlock nung dito. Di ba? Ang release niya is about $60, 60 euros, I think. Pero ngayon, pag tinignan mo siya online, aabot siyang 200, 300 euros. Kasi yung mga tao, binibili lahat sa release. Tapos, tsaka yung label din. So, some of them are like that. Kailangan mag-ingat ka lang doon. So, you have to do your research. Parang,
may release ba nito ulit? Parang pwede ko ba siyang mabili nito? And huwag kang mahihiyang pumunta sa mga stores. Huwag kang mahihiyang pumunta sa mga stores na toy stores, pwede naman yan. Car boot sales. Dito sa Ireland, maraming car boot sales. May mga nag-ano diyan, sa kanila wala lang itapon na yun kasi sagabal, pero maka-jackpot ka. Yun yung hunt. Yun yung masarap. Yes. Sa mga charity shops dito, sometimes they have toys. Meron akong nakita sa isang charity shop sa Longford before. May nakita ako Masters of the Universe na figure. He-Man? He-Man figure siya, pero si Ram-Man yata or something. Hindi naman siya kilala, pero binibenta ng €1. Hindi ko siya pinik up pero nung chinek ko online, I think umabot siya ng mga €20. Ganun ka rin ba? Pag may mga nakikita ka dyan na check. Phone, check. Kung ano. Nakita ko sa baba, yung logo niya, yung date niya, parang, authentic. Hindi talaga to, pero hindi ko siya kinuha. Kasi hindi ko yung lines. Okay. Kahit sabihin mong may presyo, pero kung interested lang ako, okay. Pero wala akong bala kasi mag-flipper okay. Diba? Pag binili ko ba siya, malalagay ko ba siya sa collection? Yeah. I got you. Diba? Tama. But may mga ganon. So, huwag kayong mahihiyang pumunta in these places. Yeah, tama. And of course, yung para sa mga Pinoy, whenever you go home, it's a good place to go. Green Hills, of course, talaga. Yeah. Number 1 baksakan yun. Oh yes, talagang Green Hills sa Bira Mall. Yeah. Grabe. Hindi pwedeng hindi mo pupuntahan yun. Pupunta mo dapat yan. Oh yes, anytime na umuwi kami, I even tell my wife na parang okay, ako lang. Magpapaalam ako na ako lang yung pupunta. Okay. Kasi mas mabibigyan ka ng oras mag-ikot. Hindi, ako naman, sabihin ko lang yung side ko kung sa uwi kami ng Pilipinas, Green Hills pa rin din. Yes. Siyempre, kasi nandun yung mga toys. Pero kasi hindi naman ako nagpupumilit pumunta sa Green Hills para bumili ng toys. I can buy it anywhere. Pero kasi nagkataon lang talaga yung misis ko, family niya, mahilig sa Green Hills. So, sama na rin ako. But, tulad na sinabi mo, hiwalay kami. Diyan ka, doon ako sa taas. Yes. Ganun lang yun, di ba? Hindi naman din for the purpose of bibilin, but alam mo yan, para makita mo kung ano yung available, ano yung meron. Just to search lang, to see, admire, ganyan, parang ganun. Kaya sometimes, yun nga, iba pag nakikita mo online, pero iba pag physically nakita mo yun. So sometimes may disappointment. Sometimes may na parang, iba, mas maganda, alam mo yun? Yes. So, by going around sa mga toys, even kahit pagka yung daughter ko, pagka pupunta ng toy store, alam mo yun, dadaan kami sa aisle kung saan ko gusto. Check ko lang parang, okay, it's not to buy something. It's just to be familiar with kung anong meron. Yes. Alam mo yun, baka meron silang ganito. The last place na pinuntahan ko dito sa Dublin was Forbidden Planet. Forbidden Planet. Kasi meron silang Gundam line daw. Yes, yun meron. Diba? So I went, nagpunta ako doon, tinignan ko, marami kang pwede bilhin. Yeah. Pero wala sa line ko. Hindi yan. So, hindi ako bibili. Diba? Hindi ko pinuwersa. Hindi mo sasayangin yung pera mo. So, hindi mo kailangan. Kasi walang purpose eh. Diba? Inisip ko yun talaga mindset mo, no? Oo. Yun yung ano eh. Kasi parang, alam mo yun, mahirap kumita ng pera. Tama. And mahirap mag-share ng pera para lang sa feeling mo, okay to. Tama. Diba? Baka okay itong maging collection or baka okay ito. Pero madi-disappoint ka lang din or matatambak lang din, matatabi lang din. Hindi ka mag-i-enjoy. Sayang talaga. Diba? Meron mga builders ng Gundam na gusto nila nagbubuo. But then what do you do after mo siya mabuo? Yeah. Diba? Tama. So, gusto mo ba talaga siya or gusto mo lang magbuo? Different purposes. But find your purpose. What do you want to collect and why do you want it? And then, go forward. Maghanap ka. Join communities. Tama. Yan ang pinaka-importante. Kahit hindi ito lang sabihin ko Liam. Kahit hindi naman ako expert pero syempre may knowledge naman din ako. Pero I still go sa mga mas expert pa or mas nakakaalam pa. Kasi like for me, parang iniisip ko parang okay na eh. Pero dahil pang dapat matutunan from them guys sa community. Yes. Walang ano eh. Like there's so much things to learn pa pagdating sa collection. And gaya ng mundo ngayon, dati kasi wala eh. Diba? Of course, wala pang internet, wala pang Facebook, wala pang kung anong websites yan or something. Walang community. Ang community mo was physical. Diba? So limited yung knowledge mo. Sources. But now, with the internet,
lahat merong community siya. Lahat may Facebook page yan. Whatever you want to collect, meron. Merong Gundam Philippines, merong Gundam Worldwide, merong Transformers, Haslab, NBA cards. Meron pang specific Facebook page for Jason Kidd Collector. So, kung maabot siya sa ganun, ano ba kung ano yung gusto mong collect? Meron yan, 90s toys, latest toys, NECA toys, lahat yan meron. And you can get information there. A lot of people are willing to help. Diba? Of course, you need to have base din ng community mo. Gaya sa atin, dito sa Ireland, diba? One of the things na nakatulong is yung community natin na nabuo because of budget box break. Diba? And marami yatang hindi nakakalam, I was part of. Hindi natin na, Hindi, ito kasi usapan namin dun eh. I'm front ako eh. Lagi akong front. Ako yung front talaga, guys. Pero, Si Jack ang front. pero hindi nyo alam, behind it, there's two people behind it. Two person behind it. Which I'm so thankful. Which is, sabihin na ba natin? Sabihin natin. Kasi matagal na rin naman. But, ito guys, napag-usapan namin to ni Liam at ni Alvin. Kaya sila yung dalawang nasa likod namin. Hindi ko kakayanin kung ako lang at si Jerry. Okay? Just to be fair, lahat kami is pantay-pantay. Gusto namin sumaya, gusto namin magbigay saya sa community. Pero ayaw kasi nila ma-expose. Yun lang yun, guys. Hindi sa ayaw nila magpakilala. It's just, para sa kanila, it's not about the fame. It's not about, para sila rin, supportahan nyo siguro. They're there to help. Yes. Yung community. Yun yung main purpose namin ni Alvin. Was to help make it easier and help bring the community closer with NBA cards. So, kami dalawa ni Bro Alvin, shout out sa'yo, bro. Shout out. But yeah, marami kaming skills na involved. So, ako mostly yung sa financial. Financial, yes. Yung mga soft skills din, yung parang pagka magda-draft tayo, ito may format ako. Ako yung gagawa ng ganito. Kumbaga at least na hindi na pinoproblema ni Jero tsaka ni Alvin yung may weekly report yan pag nag-break, okay, ito yung nangyari, ito yung ganito, so pwede na tayong bumili dito, pwede tayong ganyan. Yun yung contribution ko, yun yung share niya. But yeah, it was a good start na makilala mo yung mga tao around the community. That's right. So doon namin nakilala yung mga friends namin. So now, na naka-chat namin sa isang chat group. Diba? Collectors Meta ba yun? Or kalimutan ko. But andyan yung mga friends namin from the UK, from different places. Diba? Different places in Europe na nandyan pa din sa Italy, yung magkapatid. Ilagan. Ilagan Brothers. Si Papa Dong. Ang dami niyan. Ang dami naming at alam mo yun, we have a relationship with them. We still have the connection. We still have the relationship with them. And doon lang siya nag-start. But that's what I said. When you find this type of community, where meron kayong common ground. Sa amin, ang nasimulang common ground namin was NBA cards. But then it developed into, okay, may mga toys. Iba-iba kami ng toys na collection. Iba-iba kami ng gusto. Pero we had a relationship. And now, alam mo yun, every time siguro pag pumunta kami ng UK. Alam namin meron kaming friend doon na pwedeng katain. Tama. Alam mo yun, it's sense of belongingness ba? Tama. And then these people will also help you in work. Naman. Tulungan kanila with any questions that you have. So, find the community. I think much better is before you start collecting, find the community. Tama. Para alam mo. Alam mo kung ano yung galaw mo, alam mo kung ano yung gagawin. Yung tanong sa question mo. Meron sasagot sa'yo. Yes, laging meron sasagot ka. Hello, we're in the day of internet. Maraming sasagot at maraming sasagot ka. Basta aware lang kayo. Kasi minsan, sasagot yung iba, tutulungan ka, sasagot sa'yo. Tapos, let's say lang, may nahanap kang isang toy. Sasagot yan sa'yo. Pag di mo kilala. Tapos pag nalaman nila, ito pala yung toy na gusto mo, bebentahan ka bigla. Na yun, nasa sa kanila kung anong presyo. Minsan, baka taasan pa, baka magkamali pa. Hindi mo alam yung price. Pwede ka nilang, alam mo yun, gawa ng whatever. Pwede mataas, pwede mababa. Hanggang like, bebenta ka ng bebenta. Pero hindi ko naman sinasabi lahat ganun. It's just like you have to know your people na kung talagang ano ba talaga siya, nagbebenta ba siya, o baka naman
Cheese collector lang talaga na pwede mo pagkatiwalaan. Alam mo yun? Maraming scammer din sa sa community guys. Yeah. Just to be aware lang. Hindi lahat ng community lahat okay. May mga members talaga na pasaway. Totoo lang guys. May mga pasaway. So just just research and have fun. Most likely have fun sa ginagawa nyo. Walang makakapigil sa inyo guys. Kayo lang makakapigil sa ginagawa nyo. So, have fun. Katulad ng ginagawa namin ni Bro Liam, we just, hanging out right now with the toy collection, which is ito lang yung first time ko rin nakita yung mga toy collection niya, guys. Sabi ko sa inyo. Marami talaga siya. Marami pa to. Doon sa likod, marami pa to. And, continuous. Bukod dito, ano ba yung mo? Next in line mo about sa toy or whatever collection na inahatingin mo next time? Ang gusto ko simulan is actually about mga 90s toys. 90s toys. So, mga Example. toys na meron ako nung bata or I saw nung bata ako. Yeah. Mask, G.I. Joe, Okay. Visionaries, Toxic Crusader. Oh, man. Yung mga ganong, meron naman ako list. Pero yung mga classic na toys na gusto mo lang makuha, Sky Commanders, meron. Oh my God, nakakaano to, balik tanaw to. So yun yung mga parang, so alam mo yun, hindi ako naghahangad ng specific, ng maraming siya, parang magkaroon lang ako ng isang ganon. Ganun na. Okay na, at least parang, kasi pag nakita mo siya sa display mo, ay, yung nga, ito yun, ay, Yeah. diba, kumbaga, it's reminiscent of what you have. Yeah. Naalala mo. Kahit yung mga G.I. Joe na meron si Road Pig specifically, Yeah. gusto kong makuha. Pero may mga, basta meron ako list ng kung ano yung gusto kong hanapin. I check sometimes online kung magkano, alam mo yun. Yes. Pero yun, don't jump the gun pag nakita mo siya, uy, ito, kuha ka. Pag relax. Kasi, yun minsan nagkakaroon ng regrets ang collector na, ay, dapat pala nag-wait ako. So, yun yung next in line ko, 90s, 80s, 90s toys na siguro mabibili ko. So, tingnan natin. Well, we'll see. Siguro sa next natin, bigyan natin ng mga 5 months time si Liam. Balikan natin. Kailangan pa konti. Joke lang. Balikan natin si Liam siguro next podcast natin. Tingnan natin kung ano yung meron siyang bago ngayon. So yung mga collector dito sa Ireland, guys, you are welcome to join as well sa ating kasi ito yung start. Actually, guys, ito pala yung start ng collection edition sa podcast namin. Okay. So ito yun, nasimulan na namin just to just to give information nga. Kasi ang Boy R is for more information, guys. Hindi lang kami pang OFW or work. Meron din kami, lahat naman tayo nagkatrabaho, okay? Pero meron tayong, katulad nga natin, meron tayong mga side hobbies na baka gusto nyo i-share, which is ito na nga yun. Kasi lahat naman to pinaghirapan natin. So why not i-share din natin sa mga kababayan natin kung ano gusto nila. Kasi maraming mga kababayan natin dito na board. And you don't know, maybe they're collectors as well, but they don't know where to buy, So Forbidden Planet, number 1 na yan dito sa Ireland. And meron pang isa yung Dublin Comics yata. Dublin City Comics. And Sub-City, guys. So yun lang yung pero Forbidden, number 1 yun dahil. Almost lahat na sa Forbidden, diba? Sa Ireland. Ito, one last question. How much did you spend na? All in all. Ginano. Bigyan mo na kami ng rough idea. Pwede mo sagutin or hindi. It's up to you, man. Pero, I can see it naman eh. Maski ako, guys, alam nyo naman, medyo pricey din na rin. Lahat na naipon namin, lahat yung pricey. Okay, pero kung iisipin nyo, magkano na ba lahat ang naano mo? Revelation tayo. Nagulat ka ba? Lahat, medyo. Siguro, para makita ng asawa mo to, para magkaroon siya ng idea. Siguro, Euro pesos. Euro. Abot na. Pero sabi nga na misis mo, di ba kanina? Sinasabi mo sa amin, are you happy? There you go. Super. Then happy. So makes the family happy as well, di ba? So yun guys. Ito yun. Ito lang ba yun? O kasama niyo yung buo? Well, kasama yung mga nandun. Kasama yung mga, meron pang mga konting nakatago, may mga ganito, mga ganyan, pero hindi ka na lang. Hindi ko na lang i-display mo. Hindi mo na i-display mo. Hayaan mo ito lang muna. Kumbaga, yung mga accessible lang sa akin. Alam mo yun, I think one of the things na inaano din namin is that when I buy stuff, dapat meron kang nakatabi pa rin. So kung
tong meron Yeah. ako. Sinisigurado ko na wala pa siya sa 10% dapat ng kung ano yung meron ka. Okay. I mean, hindi siya pwedeng makaapekto Oo, sa tama. buhay ng pamilya. Tama. Kaya ganun sa financial sa NBA cards namin. Like, he do a lot of financial things. Siya nagbabudget. Magkano ba, ano ba tawag doon? Ano ba tayo? Yung one price. Or mag-relate tayo sa mga teams kung sino yung sikat ngayon na teams, di ba? So, si Liam talaga ang nakafocus. And then si Alvin, sabihin ko na rin, si Alvin kasi nakafocus doon siya sa mga shop kung saan ka makakamura. Saan ka makakabili ng pack, ng box, whatever. So talaga research. talaga tulong-tulong lang kami. Kikita nyo lang ako sa front, guys, pati si Jerry. Pero guys, sabihin ko sa inyo, behind me, these guys are so helpful. Di ko kaya yun, ha? Hindi, talaga di ko kaya yun. Kumbaga, ang ano ko kasi, ang aking parang skills is more like to exposure. So sila ang ano nila, yung dun, yun nga, sa financial at yung mag-search ng mga products. Yun yung mga magagaling. Si Jerry, ewan ko, ano bang specs niya? Ba't nasama yan? Box break din siya minsan. Pag wala ng choice. Wala ng choice. Wala ng choice. So yun. Si Alvin din nag-box break din. Nag-box break. Oo, nag-box break din siya, no? Ikaw na lang pala hindi pa nag-box break. Ayun talaga, guys. Ayun na talaga. Sinasabi niya, wag ako. Mahirap, hindi ako. Mahirap magsalita, mahirap kalat yun, guys. Sabihin, behind the scene after ng box break, pucha, kalat na naman. Tapon dito, tapon doon, likpit na naman. Pero pero masaya yung ginawa namin. It's a wonderful experience kasama kayo, guys. Yes, of course. And sabi ko nga sa inyo, hindi pa naman nawala man yung box break namin. Hindi naman totally. Siguro babalik kami kapag, in the right time siguro. I don't know yet. Pero yung ano natin, yung samahan natin, andito pa rin hanggang ngayon eh. No? Doesn't matter meron kami noon o wala. We're connected pa rin eh. Diba? Kaya nga pumunta ako dito kasi tagal ko na rin hindi kami nakita. Ilang last year ba? Last year ba? Last year yun. Mga last year yata. Last year before December yata yun. Hindi ko na matandaan. But I have cards actually. Di ko rin alam na may cards pa pala kay Liam na Marvel actor. Ang dami ko pala hindi ko na ano kay Liam na siya lang nagsabi sa akin, guys, na marami pala cards. Pero, bro Liam, thank you so much thank you for this wonderful opportunity na pinapasok ko sa magandang mong bahay kasama ang magandang pamilya mo. And then, napakita mo sa amin yung a bit of your toy collection. And guys, if there's any questions about related sa mga toys, okay, please message Boer Ireland. Pag may mga tanong kayo about sa Gundam or other things na nakikita nyo ngayon, or whatever collection, information, or ano ba, advice, si Liam, guys, open to. You can message me, I can message him, or you can message directly. It's up to you guys. Sa mga nag-start, basta ano lang, dahan-dahan lang. You know your budget, and make fun, like yun lang, fun talaga. Enjoy nyo lang yung bawat meron kayo ngayon. Huwag nyo pilitin na magkaroon kung hindi nyo kaya. Yun lang sasabihin namin. Maraming nasisira na kahit hindi kaya bibilin. Tapos at the end, kawawa naman yung pamilya. Sila nagsasuffer. Hindi kayo, sila nagsasuffer. Well, kung single kayo siguro, okay. Okay lang. Okay. Pero kung may family kayo, just keep, relax, take your time, sabi nga ni Liam. And then, And before we end this, I just wanna say thank you sa ating mga sponsor kasi yung sponsors natin, Philo, Pen and Rehab, and Salad Master, Quizit Eagle, and yung Kabogchi. Sila yung mga namin sponsor dito sa Buhay Arla. Without them, wala rin ang Buhay Arla. At syempre yung mga followers. Yeah, followers, thank you so much for continue following, believing on me sa Buhay Arla na yung Buhay Arla. Thank you so much. Kasi hindi ko rin magagawa to kung wala yung mga tao katulad nyo guys sa likod ng Buhay Arla. And a lot of more sana sa susunod more collectors dito sa Ireland, and hopefully yung Europe, okay, palalawakin natin pagdating sa collection. Sasama natin yung mga kaibigan natin from other parts of Europe, which is alam nyo na yun. Unahin ko na yung mga syempre nasa natin, community natin, di ba? Para mabigyan nyo rin sila ng collection. Kasi iba-iba tayo ng collection eh. Yes. So why not expose nyo rin yung kung ano meron, or sabihin nyo rin kung ano meron kayong collection. Papa Dong, Boss Alvin, and mga Ilagan Brothers, kung sino man. Naka-podcast ko na kayo before, but that's a different podcast. Pero this time, dito tayo sa Facebook natin sa Buhay Ireland, magiging Buhay Europa. Di ba? Guys, thank you so much. And hopefully we'll see you in our next podcast. Before we end, any shout out?
Ano lang, sa mga friends namin dyan, community yon, yung Papa Dongay. Nasabi mo na lahat kanina. Sa mga tumulong sa akin, of course, mga nagbibigay ng gamit. Nagbibigay lang? May marami kasing gifts eh. Maraming mga nagbibigay. Alam mo yun, alam nila collector ka, tapos bibigyan ka nila. So, thank you. Maraming salamat sa tsaka of course, sa church namin, sa CCF Ireland. Thank you rin sa guidance nila because alam mo yun, I think one of the things na inaano rin ng iba, if you're a Christian, can you still do this? Oo naman. Of course you can, di ba? It's just a different, kumbaga hindi ito nagte-take value or hindi siya yung priority ng buhay ko. Diba? Kumbaga ang priority ng buhay mo is always going to be Jesus Christ and then your family. Ito everything. But you can have fun. You can still collect. You can do a lot of other things. Just as long as you know you're enjoying and you're serving. So yun lang. Maraming salamat, Bro Jerome. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much then. And then guys, maraming salamat. And please don't forget to like, subscribe, and follow our Facebook, YouTube, and other social media, guys. Yun lang. Maraming salamat. God bless and see you all. Bye. Thanks, bro. Thank you so much.